Kasi nag-phase 2 yung laban natin. Kumbaga sa libro, first chapter, May 11, hanggang dun sa special session. Ngayon, chapter 2. Di ba? So, wag niyong tignan yung tinitignan ng mundo. So, yung iba, ay, nung si Alan, Senate President, kaya natin lumaban. Hindi po. Ngayon, mas maipapakita ng Panginoon ang laban sapagkat tinanggal na sa atin pati kapangyarihan. Actually, kahit naman nung nandun tayo, nasa kanila lahat ng kapangyarihan, lahat ng pera. Di ba? Lahat ng bag, lahat ng maleta, lahat ng bag, pati libag, nasa kanila na. Oh, di ba? Oh, hindi, libag means dumi. Oh, anong hawak lang natin noon? Ang hawak lang natin noon ay katotohanan. Di ba? Okay. So, let me jump, no? So, two things. Number one, we cannot do anything that is unbiblical. So, ganun din, let's not do anything that is unconstitutional. Let's not be tempted that because they violated the rules, we violate the rules. Di ba? So, meron rules na ano eh. Anyway, I won't go there, but you know what I'm saying. Just because sila ginawa nila yon. So, I was telling kanina sila, no, na, anong dehado yamado ng Christian sa politika? In a sense, dehado tayo kasi bakit? So, all throughout my political life, for example, may nililigaw na leader. Yung hindi Christian, reregaluhan ng lalaki o ng babae, depende sa preference niya, yung kabila, para ligawan. Susuhulan. Pagka nagdebate, kahit kasinungalingan, gagamitin. Ang Christian leader, hindi pwedeng magregalo ng tao. Ang Christian leader, hindi dapat manuhol. Ang Christian leader, hindi dapat magsabi ng hindi totoo. So, sasabihin nung, paano kayo mananalo? Oh, because your strength is also your weakness is your strength. Because truth is your strength. Yes. And if you look in terms of battles, natatalo kayo minsan. Pero if you think in terms of wars, di ba? You win the war because truth eventually wins out. But siyempre, humanly, ayaw mong tumagal. Sino ba naman may gusto na gera ng gera, laban ng laban? That's why yung iba nating kasama sa Senado ay dati natin mga allies for the truth. Pero napagod nung tumanda na. Di ba? So nung tuta pa lang sila, gusto nila katotohanan. Nung naging aso na, napagod na eh. Di ba? Okay. So, pabalikan ko yun mamaya. So for me, I'll just leave that with you today. Di ba? One, you have to have a foundation. Kailangan may babalikan ka. So pag sinabi kong, eto gagawin ko Senado, ano ba sabi ng rules ng Senado? Ano ba sabi ng Constitution? So eto ang gagawin natin sa Pilipinas. O ano ba sabi ng Bible? Diba? Okay, pangalawa, nasaan ba ang Panginoon? Ano bang gusto niyang gawin? Yun ang atin. At ako'y naniniwala, gusto niya ng revival. Gusto niya ng repentance. Labas lahat ng baho. Labas lahat ng problema. Ang addict ay hindi magagamot pag hindi niya inamin na addict siya. Addict yan sa sex, addict yan sa sugal, addict sa alcohol, addict sa drugs. Tignan nyo sa US, yung mga anonymous, di ba? Let's say alcoholic anonymous. Ang umpisa mo, hi, I am Pedro de la Cruz. I am Juan de la Cruz. I'm Maria de la Cruz. And I'm an addict. Why? Because pag hindi mo inamin, wala. Di ba? So if we're gonna sweep under the rug, ano po ang sabi ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee? Sabi niya, narinig na naman natin yung 18 Marines eh. Paano nyo narinig? Hindi naman nagkaroon ng hearing. Di ba? At saka, marami naman ibang iimbestigahan eh. Akala ko ba, trillion peso march? Kasi nga, ito yung trillion peso na corruption. Di ba? Pero wag, maghanda na lang tayo sa impeachment. Importante yung impeachment. Pero hindi pwedeng impeachment lang. Selective justice yun. Di ba? Okay. So, yun two things, di ba? We have to have a basis of what is truth. And secondly, we want to know where truth is going, where it's going. So, ang sabi ko sa inyo, pangalawa, revival not revolution. What's the difference nito? Yung political revolution, palitan mo lang yan, okay na. Sana kung si ganito maging presidente natin, kung si ganito maging speaker natin, kung si ganito maging senate president, kung si ganito lang maging mayor natin babago. Don't get me wrong, leadership matters. Leadership matters, di ba? When the blind leads the blind, alam mo nang madadapa ka or mahuhulog ka sa bangin, di ba? But having said that, it's leadership is complicated in a human because nakikiramdam ka rin sa followers mo eh. 'Di ba? Kaya nga hirap yung mga reformers kasi to a certain degree, and this is a true story, kilala nyo to pero hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino. Yung isang secretary na napakasela ng hinahawakan niya dahil corruption nga, sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, yung pangalan niya. There are three kinds of people following you now. Last year to. Three kinds of people. First, yung gusto ng totally pagbabago na sa departamento mo, tunay na yung bidding, wala nang corruption. Di ba? Lahat ng gawin ng departamento mo, ayos na. Okay. The second one, ayaw na ng ghost, pero baka naman pwede tayong bumalik sa 10-15%. Kasi kailangan natin yan. Di ba? Yung pangatlo, wag lang ako makulong. Sila lang makulong. Tapusin na natin to. Balik na tayo sa dati.
So sabi ko sa kanya, Secretary, ito problema. Yung tatlong nasa likod mo, pare-parehong pumapalakpak ngayon. So yung tatlong yan, nabobosesan mo, naririnig mo yung palakpak. Pero iba-iba gusto nun. Oh, ang pinakadelikado doon, pero pinaka-okay yung una. Na gusto niya, eto, chance natin. Nasa kalye mga tao, lahat ng media kakampi ka, lahat ng korte kakampi ka, ombudsman at DOJ kakampi ka, baguhin mo na lahat. Yun ang pinakamaganda, pero sila ang pinakakonti. Di ba? Ang medyo mas marami, yung konting corruption, okay. Kaya lang ang problema sa Pilipino, yung konting corruption, season lang yun. Lalaki din ulit yun. Di ba? Prinun mo lang hindi mo hinugot ano mangyayari sa isang puno, sa isang halaman, prinun mo? Lalong lalago, di ba? So, kung alam mong fruit-bearing yon, i-prune mo. Pero kung alam mong weed yon, hilahin mo na. Kasi kung hindi, lalong lalaki yon, di ba? So, yung revival starts with the repentance. Ilabas natin lahat, di ba? That's why no one would believe that nung nalabanan yung apartheid, ang ginawa ni Nelson Mandela is, sandali, huwag natin ikulong lahat. Mag-truth commission tayo, labas natin lahat, mag-sorry tayo sa isa. So I'm not proposing that now, baka naman ma-misinterpret. No? Ang point ko lang, you have to start with truth. You have to start with repentance. Then the reforms, the revival will come in. We have to deal with our political realities and political system. So like ako, di ba? I mean, kayo ang staff ko, so alam nyo, I haven't coordinated with both Malacanang and with the VP, with opposition administration. I can talk anytime. I have had meetings, not with the VP, with the executive side, to try to bridge everything. Pero, meron mga no compromise, which is our integrity. Diba? So, which goes to the third part, which is strategy versus tactics. No? So, the bigger picture is strategy. So, for example, let me just talk about two things sa strategy because we really have to talk about identity, where God is leading us, how do we refuel ourselves pag tingin natin pagod na tayo, di ba? So, for example, ang strategy natin from the start, simple lang. Kunin ang majority, kunin ang Senate presidency, gawin yung tama. Ganun lang simple, gawin yung tama. Ano yung tatlong tama? Una, anong truth na naitatago? Paano natin ilalabas in a systematic, at the time, corporate way, na hindi naman mayayanig ang Pilipinas, pero mayayanig ang mga korap. Okay, two, how do we solve problems in education, in health, na totoo? Kasi like sa education, ang dami-dami, magaganda lahat ng bills na yan. Pero mark my word, until we deal with K-12, ang mga bata, half day lang ngayon. Diba? So pag hindi mo binawasan ng 1 or 2 years o hindi mo pinondohan, there's only two ways to solve Philippine education. Buhusan mo ng pera para yung K-12 ay fully funded at bumalik sa 7 to 3 p.m. or 7 a.m. or 8 to 4, whole day ang bata na equip lahat, or bawasan mo muna ng 2 years habang inaayos mo. Lahat ng iba doon are in between window dressing and building new rooms. Meaning, building new rooms, magaganda programa. Ang problema, hindi mo inayos yung pundasyon. Yes. Diba? Ganon din po sa health natin. If you look at the amount of money out of expense sa gamot, if you look at the approval systems, if you look at PhilHealth, etc., kawawa talaga mahirap sa ating bansa. Kawawa talaga. Diba? So, strategy. So, ano strategy ng kabila? Palabasin ng manggulo. Sila nagpapasok sa NBI. Sila nagsabi sa NBI, full battle gear kayo doon. Sila hindi naglagay ng membro. Sila ang hindi nagpausad sa bills natin. Authorized naman sila na mag-BICAM, etc. Diba? Sila yung nananakot sa kapwa natin membro na lumipat kayo, kung hindi makukulong kayo. Sila ang meeting ng meeting sa Malacanang, pero pinapalabas nila, tayo unproductive, tayo magulo. Yun ang strategy nila. Ba't tayo papasok sa strategy? In one sense, kailangan mo sagutin yung issue. So like yesterday, pinaalala sa akin nung ating comms, stick to the issue tayo, which is truth. Diba? Na hindi tapos ang laban. Pero ayoko rin naman isipin ng tao, winaldas ko 700 million. Ni 5, may discretionary fund na pwedeng kunin ng Senate President. Maraming previous Senate Presidents, tens or hundreds of millions kinuha. Ni 5, hindi ako kumuha doon. Tapos sasabihin nila, 700 million, ginastos ko. Tapos wala. O, unang-una, magaling sa division, si Senator Lacson for 2 reasons. Dinivide lang yung 700 by 28 days kasi 25 million or multiply lang, 28. Pero mahina talaga sa math. Bakit? Because 12 is not 13. Pangalawa, akala ko ba sabi nyo tanggal ako nung June 3? O ilan araw ang May 11 hanggang June 3? O, paano naging 28? Diba? So makikita mo talaga na makuhuli sa bibig ang isda. Pero bakit nga nanggugulo na manggugulo si Senator Lacson? So on one hand, stick tayo to the issue. On the other hand, there are some issues, tactical issues, na kailangan mo sagutin kasi kung hindi, masisira main message mo. So kung ang main message natin is good governance,
Tapos akala ng tao may anomalya sa 700 million. So sabi niya, isipin mo, walang productivity. Yes. O bakit ngayon break eh? Everyday ngayon, 25 million. So kung ngayon sasabihin ko, ang grupo ni Lacson at ni Gatchalian, 25 million today, walang nagawa. Tomorrow, 50 million, walang nagawa. O sa Monday, kung 5 araw na, 125 million, walang, naka-break tayo. Meron pre-trial eh. Diba? So wag natin lokohin ang tao. So, but sometimes it's strategic na i-expose yung ginagawa nila. So, nakita ko to kasi tandaan nyo, political science yung background ko, yung pinag-aralan ko. And uma-absent ako sa school, sumama lang sa tatay ko because I was really interested in politics. I've been a counselor since I was 21 years old. I've been in government. So what's my point? Nung nakita ko na dumami ang mga congressman na bumabanat sa VP nung 24-25, sabi nung iba, ang dami ng galit. Hindi, naging speaker ako eh. Nice. Magaling ang strategy yung speaker. Bakit? Alam kasi nila na sa Pilipinas, we have a two-party system. Diba? Sabi nung iba, multi-party. Hindi, two-party system tayo. Diba? Party on Friday, party on Saturday, election sa Monday, Tuesday, lahat kakampi na sa administrasyon. May maiiwan lang na konting oposisyon. So in a sense, two-party, administrasyon, oposisyon. Diba? Medyo unique lang ngayon kasi yung mga Pinklawan, Dilawan, kumampi, Marcos na rin. Dahil ayaw kay VP Sara. So ang nangyayari ngayon, they claim to be the opposition, but the opposition oppose. They're actually co-administering. Diba? So, what's my point there? Ang galing ng ginawa nila. Kasi pagka yung congressman hindi nagsalita ng mabigat versus VP Sara, alam nilang pagpalapit na o bumango, kakampi din nila o dalawa kakampi. So ang ginawa nila, binitawan, sinusuportahan, ginalit, or whatever. No, I'm not saying hindi conviction ng iba sa Quadcom, etc. I'm point, it was a systematic attack. So that nga, hindi na sila, so that point of no return na. Na kung ikaw man si Yes. VP Sara, paano mo pang kakausapin yung mga yon? Inupakan ka na ng gano'n. Di ba? So ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, nagmasama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano nang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo, lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Nice. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Rafi Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila. Sabi ni Rafi Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But doon mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Rafi Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin 'yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw, ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So, yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin Yes. yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Yung totoo. Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa'yo. Gusto mo? Yung contractor na balik-balik sa office mo. Yung contractor sa party. Marami pang iba. Doon muna tayo. Marami pang iba. Di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Basahin mo na lang yung affidavit.
Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice, yung iba doon invento. That's why naiintindihan ko yung sakit nung isa. Nasabi niya, inosente ako, ako pa kakasuhan, plunder pa. Di ba? So I won't go there because I don't wanna talk about that now. And pasensya na po kayo. Minsan pa kasi sa putikan yung away, so mapuputikan ka talaga, babato ka rin sa putik. But that doesn't mean as Christians, mag-iimbento tayo. We will use money, we will use PR, we will use etc. Di ba? So pasensya na po kayo kung minsan, kailangan pong sagutin. Tactical yon. But going back to the strategic, ano ba ang ating trabaho ngayon? To reveal the truth.